Yo guys, what's up? Uy! United Podcast. Ang grabe yung United. founder natin guys, oh. Oo. Si ating Minnie Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse. So guys, napakagandang episode yung last episode. Panoorin yun guys. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo. Paano? Basta yung mga next episodes, after na tong episode na to, may isa pang episode na andito kami sa place na to. Pero after nun is, marami na kayo makikita ibang muka. So, yun, mga Unite members dyan. So, Abangan nyo guys. yan, kung nanonood ka, William, uy bro, anong balita na sa'yo bro? Ay. Oo. Kung... So, sana, pag nandun tayo sa Manila bro, kukulitin ko lang yun si William. Tatawagan ko. Taga dun lang eh. hoping ano. So, meet Muntinlupa, natin siya. bro. So, Mm. possible, mga 1 hour drive lang sa Oo. Makati. Basta around doon, Manila, Cavite, Tagaytay. Kung may nag-chat sa atin na member and G naman tayo, may kotse naman, no? Puntahan natin sila. Oo nga, no? Oo. Malapit lang yung Tagaytay, bro. Huwag lang tayo malulubog sa baha. Yun nga. Hoping yun sana, yung, ano nga yung issue ko dun sa baha. Hindi. Paano pag baha? Feel ko naman, bro, ngayon, like, naulan pa rin, pero by next month, wala na sigurong bagyo. Gusto mo pre yung BYD, ipaano ko? Taas ko yung sobrang taas. Uy, wala tayong problema nun pre. Yung maghahagdan pa tayo nun, ganun. Or ano na lang, Oh. gamitin na lang natin yung Hilux. Kitay kasha? Wala, hindi ka siya yata. Talima pa rin tayo. Di, tsaka yung gas pre. Magastos, Magastos yung yung gas pre, diesel. Abot tayo 3,000. Hindi, tsaka kailangan din yung BYD guys kasi may vlog akong gagawin yung after 1 year. May change oil ba yun, pre? Oo, may. Ano Kaya kailangan, i-charge mo din pala yung BYD, bro. charge ko sa SM. Oo, that 100% yan. Yung, yung application, Para sa, Na- application mo. Na ano? Di Na? ba kailangan na application? para sa BYD store lang. Okay na yun ma. Okay na yun. Ano yung tawag dito? Ang gusto ko dyan yung BYD mo, like, parang 100% siya, natatawa na naman to. Ayun nga, kasi parang sa expressways, syempre, long ride. So, mostly dapat yung magastos natin, magamit natin dun yung EV mo. Hindi EV, Yung battery. HEV same lang yun pre. Ay, Same- what I same mean lang is yun. yung ano mo, yung Oo. battery. Hindi gusto ko din makita yung kung kasi isang full charge ay isang full tank is 1,125 kilometers matatakbo niya. So sobrang layo nun. 1,000? 1,125 km. So Papunta na dun. papunta, pabalik ata na ano. Seryoso ka? Legit. Kasi, Ang full tank. Oo. kasi ang alam ko, Sobrang tipid, di ba? 400 Wow. kilometers dito. Oo. Kasi lalo Papunta na Manila. lalo na kung ano, Hindi, parang 300. lalo na kung mabilis tayo sa expressway, Ay. parang wala lang yung gas nun kasi parang minsan-minsan mo lang tatadyakan eh. Tatadyak. Tama ba yung term nga? So, Aapakan. Touch. I-accelerate. oo. Hindi, tas ano kasi guys, hindi ko naman first time sa expressway. Nakapag-drive na ako nung kinuha ko yung BYD kotse sa Pampanga. Nakapag-drive na rin ako sa Manila. Pero yung yung independent na ako yung magda-drive na Hindi kasama yung sarili family kong mo. kotse, hindi kasama yung family and kasama tropa. First time ko yun. Kaya okay din na may experience sila sa ganun. Sa yung mga kasi yung mga anong tawag doon, yung scan nila. RFID? Yung mga ganun yung kailangan ko ng help. Wala ka pa rin. Wala ka pa rin ba? Meron sa RF? kotse nun, pre. Meron na yun. Ano Pero yung load ang hindi ko lang alam. Sa kung Gcash paano. pwede, bro. Basta meron kang card. Gcash, wala akong Gcash, pre. Bank, pwede. Oh, pwede siguro pa. Ah, Maganda, yun lang, loadan, yung mga ganun loadan lang. na. Kasi kapag hindi mo pa na-loadan, tapos dumaan tayo. Hindi, what I mean is ganito na lang. Ibigay niya sa Gcash natin. Tayo na naman, kami na naman gabayad. Tsaka yung daanan kasi, pre, minsan nakakalito yung sa expressway, yung, di ba marami doon na pag ganun. Minsan may kaliwa, may pakanan, Oo. may pag ganun. Oh, sige. Oo. In terms naman sa expressway So, and yun. mix. Yun Dam lang. no? Okay. So, Okay, anong ba yung topic natin talaga ngayon? ito kasi, pre, yung, nakita ko to kay
Tio Bry. Tia Bry. Wait lang. Introduction. Wag na. Kilala na nila tayo na. Tinatamad na ako, pre. No. wag na. So, meron kasi ako nakita kay Tio Bry na isang content na pinanood ko kaninang umaga. Nagising kasi ako ng 5 a.m. Oo nga, nag-chat ka pala ng Nag-chat ako, good morning. sa inyo, diba? Alas 6 na yun. Dahil doon sa isang client, may meeting kasi kami noon. So, technically around 4:30 nagising ako. And then, after ng meeting with client ng 5 a.m., pinanood ko yung YouTube video na yun. Kasi dun sa YouTube channel ni Tio Bry na Do You Think with Tio Bry is ini-interview niya yung mga negosyante talaga. Iba yung channel niya na na-interview siya ng mga babae. Yun is yung mga negosyante, yung ini-interview niya. Yung sa Do You Think. So, meron din siyang mga solo dun. And ang click ko dun is How to Conquer Your Negative Thoughts. And pinakinggan ko yun around 18 minutes ata yun na pinapanood ko. Ngayon, napansin ko kay Tio Bry kasi member siya nung yung parang samahan nila dun sa Manila na halos sila Josh Moica, RDR Talks, sila Franklin Miano, yung mga nakikita nyo halos lahat si Top G Manila, yung mga yan is part sila nung parang kumbaga awakening ng soul nila yun. Parang hindi lang siya about business, bro. Pag nang join ka daw pala dun, parang sila, bro, godly sila na tao. Yun yung mga yan, sila ang founder nung samahan na yun is si Coach Russ. So, pagpasok mo daw dun, bro, i-awaken ka. I-unlock nila yung parang subconscious mind mo. Basta ang lalim ng mga nila, yung meditation. Tapos, i-connect ka daw kay God, parang ganun. Tapos, magiging klaro yung mind mo pagdating sa business, klaro lahat. Kaya ganun sila katalino. Ngayon, parang gusto ko nga pagpunta ako Manila, mag-join ako dun, bro, pero mahal ata. 15K ata. Per month ata. So, awakening daw ng soul. So, parang maaano mo yung mga weakness mo, makikilala mo yung sarili mo talaga. Kung bakit ka nag-i-exist dito sa mundo, anong purpose mo. Parang hindi ka na matatakot sa lahat ng bagay. Pag nandoon ka na. May mga workshop yun na every session. That's why, napansin ko nga, back to the topic, si Tio Bry is magaling siya. Malalim yung mga words na inaano niya. So, how to conquer your negative thoughts? Gusto ko lang i-share muna before ko i-share yung kay Tio Bry, yung experience ko. Dati, nung wala pa akong resulta, and kahit anong try ko, walang resulta talaga. Tapos wala pa akong community, wala akong brotherhood na mapagsasabihan. Alam mo yung ginawa ko? Dahil gustong-gusto kong pumera talaga, magka-resulta, makabili ng ganito, maka-experience ng ganitong bagay. Ang ginawa ko, bro, with 500 pesos sa wallet ko, nagaling pa sa magulang ko, na binigay nilang na baon ko, ganun, na ipon-ipon ko lang yung 500 na yun. Wala akong resulta. Umalis ako ng bahay. Ito, legit to Umalis ako ng bahay, bro. Ako lang mag-isa. Tapos alam niyo kung saan ako punta? Sa Honda. Pumasok akong Honda. Tapos may bagong Civic na 11th gen. Tapos, tinignan ko lang yung features. Parang, sabi ko dun sa check ko lang po. Curious po kasi ako. Tapos gusto kong makapa before ko bilhin, sabi ko. Gusto kong ma-feel yung feeling before ko mabilin. Nagde-decide po kasi ako kung Raptor o ito. Sabi ko lang din naman. Of course, ako naman, nag-dress ako na parang professional na. Like, nag-ayos ako. Wait, baka na yan? Anong year yan? Nagsisimula pa lang ako, bro. Siguro 2 months in progress pa lang ako since nag-drop out ako. Gusto ko agad ng resulta. Gusto ko in one month meron na. Kaso wala. 2 months. And yun yung time, bro, na before ako pumunta sa Honda na yun, give up na ako, bro. Balik na ako sa intern. Sabi ko sa sarili ko. Nung gabing yun, sabi ko, balik na ako sa pagiging intern and pursue ko na yung college. Kasi
sobrang scared na ako nun. Takot ako nun kasi if hindi nag-workout tong ginagawa ko ngayon, ang only option ko lang bumalik sa college para magkaroon ako ng 9 to 5 job in the future at safe ako. So, sobrang down na down ako nun. Wala akong pinagsasabihan nun. Kasi ayaw kong sabihin sa kanila na down na ako. Parang ganun kasi parang hindi na sila magta-trust. Ganun. So, kinip ko na lang sa sarili ko. And then, nag-isip-isip ako, ang clarify ko sa sarili ko, bakit ko ba nafe-feel yun? Bakit? Ano bang kulang? Nag-work naman sa iba. Nag-work kay ganito, nag-work sa ganun. Nakita ko yung mga content nila. Bakit sa akin? Alangan naman ganun, give up ako. So, ang ginawa ko, inisip ko, baka kulang lang ako sa motivation. Pero yung family ko, motivation ko na sila eh. Ano, kulang pa? Sabi ko. Baka kailangan kong makita yung mga gusto ko. Ma-visualize yung gusto ko. Yung nasa wallpaper ko, sports car, di ba? Na-visualize ko na siya. What if i-feel ko? I-feel ko sa in-person para mas mag-grind pa ako lalo. Nung pumunta ako sa Honda, yung Civic bro na bagong 11 gen. Yung bagong yung pinakamataas na yung hindi siya Type R pero Variant niya. Variant na second to Type R, parang ganun. Pinasok ko bro, grabe yung feeling. Ang ganda nung niya, tas pina-on kong ganun. Tapos yung tunog niya, na-feel ko. Tinignan ko yung compartment niya. Kinapaka pa ko yung niya, ang kinis nung niya, yung glossy yung niya, ganun-ganun. Yung features, tinanong ko sa'yo, kumbaga parang nafe-feel ko talaga na bumibili na ako. Para someday, pag nag-grind ako ngayon, pag alis ko dun sa Honda is, maisip ko na, hindi ko pwedeng hindi mag-work to. Gagi, ang sarap pala sa feeling nun. Kailangan mag-work to, sabi ko sa sarili ko. Tapos another thing bro, sa halagang 500 pesos, kumain ako sa isang restaurant na medyo hindi ko pa afford. Ayan. Oo, yung fine dining ba yan? hindi lang siya McDo, Jollibee. So, kaya naman ng presyo na yun. Since may kotse naman si father ko, yun yung ginamit ko, and yun, kumain ako. Tapos, yung finil ko talaga yung pagiging sagana sa money. Parang nag-live ako ng lifestyle na ganun lang, saglit lang. Tinry ko lang. And then, ay gagi, sarap palang itong feeling. Yung, alam mo, isipin mo kung kumain ako sa kahit saan na hindi ko na tinitingnan yung price. Ganun yung na-feel ko. After paglabas ko, pag uwi ko, grind agad. Wala na yung negative thoughts. No negative thoughts na kasi na-feel ko na yung gusto kong life. If hindi ko ginawa hindi ko chinek yung Civic, hindi ko chinek yung siguro negative thoughts pa rin ako. Siguro one decision away na lang ako. Back to college na ako. So buti na lang, nag-click sa utak ko nung before ako pumunta na umalis ako, and yun, doon ako pumunta talaga. So, punta sana akong Ford para i-check yung Raptor, pero I think enough na yun. Na-feel ko na kasi yung aura nung Civic eh. Nakita ko din yung mataas, yung parang lowered siya medyo. May video ako nun bro do sa Android na video ko yun. Pakita ko sa inyo minsan yun. So, yun yung isa sa mga tactics ko pagdating sa negative thoughts. Kung paano ko ma-fight yun at maging positive siya ulit. So, yung kay Tio Bray, i-share ko ba na ngayon or gagi alangan buong podcast ako? Yung negative thoughts kasi is normal yan sa atin. Kahit ngayon bro, may negative thoughts pa rin ako. Kahit yung sinabi ko kanina na 1M per month. Meron pa rin negative thoughts na i-imprint sa utak mo. Pero tinatrato ko na lang siya na devil. Parang bumubulong siya sa'yo na hindi mo kaya yan. Pero merong angel dito na bumubulong din sa'yo na dapat mananalo tong nasa kabila. Hindi pwedeng matalo yan. Kasi yung negative na yan is designed
para i-bring down ka at hindi mo kayanin. Yan yung sinabi ni natutunan ko sa mga podcast. So sa ngayon bro, kung ikaw, since nasa iyo yung mic, may mga times ba na, of course ngayon bro, ito, di ba nag-start up ka? May mga times ba na kahit hindi dito sa business na ginagawa mo, kahit nung college ka, kahit anything, kahit kung kailan man sa life mo na negative ka, kahit nung high school tayo, Hindi ko siya i-consider as a negative thought. ay, iba yung nito bro, atake nito. Iba kasing definition ko ng negative thoughts sa iniisip na ganito yung lifestyle. Kasi dati pa lang, ayoko sa negative na tao. Oo. Oo, tama. Ayoko sa negative person. So, pag may naririnig ako negatives na sinasabi ng tao na yun, wala, di ko na lang, parang tatango-tango na lang ako, pero hindi ko siya i-deep dive na. Kasi, kung negative yung tao na yan, madadamay ka. Yun yung definition ko lang na pag negative ka, madadamay ka. May isip mo din negativity. So, ang definition ko na negative, yung negative na yan, talagang down. Down ka eh. At saka naiisip mo yan kasi sinasabi ng utak mo na in ahead of time, parang ina-advance mo na agad na pwedeng mangyari na hindi pa naman nangyayari. So, parang sa akin kasi, ang dating sa akin, hindi negative. Parang parang hindi ko mabanggit na sa dulo ng dila ko, pero parang Saan? Patingin niya. Ito kasi, ako marami na akong iba't ibang industries na sinubukan. 'Di ba? High school pa lang ako, gusto ko na mag-business eh. Yeah. So, iyon na lang yung gawin kong definition, brother. Sige lang, continue mo lang. Kasi, shoutout sa iyo, uncle. Kasi dahil sa iyo, like parang, umano yung... Na-open yung mind mo. Na-open yung mind ko na mag-business. Ganda ng view. Ganda ng view. Ano yun? Mamaya. Basta maganda yung overview dun. So, actually, ang galing nun eh. Parang kumbaga, parang e-commerce yung dating sa kanya, pero ang sinusupplyan niya, mga mga ganon. Malalaking Malaking grabe. So, doon pa lang, sinama niya kasi ako sa company niya, parang inano niya ako na, try mo, subukan mo mag-ano dito sa amin. Tapos doon, na-realize ko na, ganito pala dito. Masusubukan mo pala talaga na, kasi parang empleyado ka lang niya eh. Hindi kayong boss eh. So doon ko na-feel na parang, parang hindi siya negative na, bakit ganito lang yung ko, gusto ko maging kagaya mo. Parang ganun, hindi ko siya tinitake na negative. So doon nagsimula na parang, sige, ego ko to. Ako kasi yung taong, kung ano yung gusto kong gawin, gusto kong mangyari talaga. Pipilitin mong pipilitin mong gawin. Hindi ako mag-give up dun sa na yun, sa plano or sa opportunity na yun. So ito pa. Ito lang. Pumunta kasi kaming Manila, bro. Tapos sa BGC, naglalakad kami. Siyempre, kasama ko yung family ko. Parang last 2 weeks yata before. Ganun event. lang. Naglalakad ako na Tapos, yung nakikita ko sa paligid ko, iba yung lifestyle. Pumunta kaming Landers nun. Nakita ko, kasi may mga kainan doon sa Landers mismo. Oo. Nakikita ko, mga bata, parang kagaya natin, bro, nasa laptop din. Naka-headset, tapos yung iba na parang nagti-teamwork na ganito. Grabe, sabi ko, ganito yung gusto ko. Hindi ko siya hindi ko matutupad yata yung ganito. Hindi ko makukuha yung lifestyle na to. Yun yung mas nagpapamotivate sa akin. Kasi, kaya ko din yan eh. Kaya din namin gawin yan. So, parang yan yung mas nag-boom sa akin na talagang ipoporsige ko to yung gagawin ko. Kasi, kung di ko ginawa to, hindi ako magiging ganyan. Hindi ako magiging ganyan na lifestyle. Hindi ako magkakaroon ng ganyang condominium. Kasi ako gusto ko parang ang lifestyle na gusto ko nasa city. Parang city boy ako. Ganon. So nakikita ko yung mga yun.
matutupad din na ako mismo magiging ganyan din. So, para sa akin, hindi talaga ako yung tipong nagkakaroon ng mga negative thoughts. Mga ano lang, overview lang na ganito yung gusto kong mangyari. Parang ganun lang yung ano ko. Hindi ako madadown dahil lang doon. Oo, ito yung okay sa'yo. Honestly, ako nadadown ako eh. Pero ikaw hindi. Iba siya guys, iba talaga siya pagdating sa ganun. Ikaw pre, nadadown ka din, di ba? Oo, nadadown din ako. Yes. Oo. And yun nga, So, iihi muna ako oo. Kasi umuulan, parang tulo. Tutulo rin. Actually, naiinis ako pero pinipilit ko eh. Continue na ba natin? O... Quit na lang natin siya pre. Para marinig niya yung ano. So, baka mawala sa momentum eh. Grabe yung ulan, no? Talagang todo. Aaraw, uulan. Umaaraw, umuulan. Hindi nga ako makapagpa-carwash eh. Hindi mo na kailangan muna. Pero yung ano kasi ang worries ko, yung Acid rain. dumidikit doon sa ano, yung sa baba, yung putik. Mm-mm. Pag galing kasi sa, yung kasalubong mo, yung tumatalsik yung tubig galing sa wheels nila papunta sa kotse. Okay. Naka-ceramic yun. Kailangan may matanggal stock. nga agad yun eh. Ang gawin mo na lang, bro, ano? Ikaw na lang mag-car wash. Pwede rin. Like, 30 minutes. Aabutin kong 30 minutes. Matagal kasi ako, pre. Oh? Oo, matagal ako mag-car wash. 1 hour, ganun, pataas. Kasi, di ba, first step lang naman, paluguan mo ng tubig Mm. para medyo lumambot yung mga nakadikit-dikit. Tapos yun, unahin mo muna yung taas, hanggang baba, sa gilid. Tapos huli mo yung wheels. Oh, Di ba, wheels. It's naka-separate yung Yung punas gamit ng o wheels. punas ng wheels. Tapos yun, ganun na eh. Sa pagkakaalam ko, pre, mga 3 times ko palang ata nalinisan yan from binili ko. Mogi isang taon na. Isang taon na sa akin Isang taon yan. na, di ba? 3 times ko palang ata nilinisan yan. O ano, mga ganun. Pre, yung binanggit mo kanina, pre, parang ganun yung itsura mo. Yung, alam mo yung mga nagla-laptop sa BGC, ganun. Ha? Oo. Hindi naman. Uy! Grabe na. Parang, alam mo, parang... Billionaire na. Oo, yung mga famous na maraming paparazzi. Uy, gagi baka hindi na-play yun. Alin? Na-play? Pacheck mo nga. Oo. Yun nga, yung sinasabi niya, gusto ko talaga... Actually, ako nakakalito Hindi ko narinig yung kay Mark. Wala pa. Wala pa. Ay, wala pa ba? Kasi sabi ko sa inyo, mas gusto ko yung farm na ganito. Yung, kumbaga yung nature type of place. Pero gusto ko din sa city. Yung actually ngayon, yung pagpunta naming Manila, mag-research ako magtitingin ako ng mga condo na pwede naming tirahan doon for 6 months. Gusto kong tumira ng 6 months para makipag-network ako sa ibang mga negosyante. Iba yung content ko na hindi lang puro dito na SM. Dito yung vlog ko, like gusto ko din makita yung nasa ano ako, City life, BGC, makikita City mo. life, nasa condo, nagsiswimming, nagla-laptop, sa baba, sa lobby, di ba? Ang ganda kaya mag-laptop dun sa ano. Yun. Gusto ko matry yung ganun. If nagsawa ako, edi uwi na lang dito. Ganun lang din naman. Tama yun. Oh, pero gusto ko 6 months. Kasi contract. 6 months yung contract. Gusto ko sa BGC talaga eh. Kung 30K naman, afford naman. Kung 30K per month yung renta for 6 months. Kaya naman, pero if may 25, sana kung meron man or Unang pasok mo doon na gagastusin mo 120, ganun. Kasi 1 month advance, 2 months deposit, ganun agad yun eh. Oh, ganun talaga. So talagang kaya mong magbitaw ng ganun muna. Pero okay na yun kasi Tapos yung pagkain may 3 naman, months ka na. ilan lang naman kaming Tatlo misis lang. lang. Tapos si Shelby, gatas lang naman yung ano. oo, Diba? may bigas ka na, okay na yun. Okay na, luto-luto lang ng ano. O basta ito yung ito mamaya, yung para tipid tips doon. Oo. Magluto-luto ka na lang, hindi yung bili-bili ka ng ano. Mapapagastos diba? lang ako siguro pag niyaya ako ni Frank Mendoza sa coffee, ganun, no? Oo, pag ganun. Hindi, connects lang talaga ang habol ko dun, connects. And yung new environment na ano, kasi isipin nyo, since high school, since grade Ito 6 kasi- ako, dito na ako sa ano. Ito kasi yung province na to. nangyari sa atin. Tayo kasi, lumaki tayo sa province. Kaya gusto natin ma-feel yung city life.
Nag-share ako. Actually, may share ako. Ano yun, bro? Natatawa ako. Naalala ko lang kasi nung first time kong pumunta, hindi naman first time, second time, or first time kong mamasahe, pumunta ng Maynila. So, pinuntahan ko yung tropa ko doon na engineer. First time kong mag-isa ko, and then lumabas kami. Before kami lumabas, doon kami sa apartment niya. Tapos, nung nakita niya yung outfit ko, sabi niya, ano yung outfit mo? Pang probinsya, sabi niya sa akin. Oo, bro. So, yun. doon ko nakita yung sarili ko na ang layo ko din pala. Ang layo ko pa pala sa mga, like, sa lifestyle. Oo, sa kasi mga iba yung mga outfits din pala Oo. talaga ng mga nandun. Kaya parang na-down Tingnan ako nyo sa sila, sarili. sila prank. Gwapo ka naman, pre. Oo nga. Oo. Gwapo, Ganito, gwapo pre. naman talaga yan eh. Ganito, pre, ganito. Before tayo pumunta Manila, OOTD? mag-ano tayo, pre? Ikaw yung magaling sa outfits, eh. Hindi ako magaling. Gagi, mapurma nga Oo ako, nga, eh. puporma ka Ikaw nga nga eh. yung mapurma sa amin, eh. Ikaw, ahead ka eh, yung parang alam mo agad yung ano eh. Oo. Actually, ang nagpuporma sa akin yung jowa ko. Hindi, dati pa, pre. Dati Hindi ako agree pa, dyan, pre. oo bro. Kasi dati pa nung high school, pre, maganda na yung mga suot mo na ano. Naalala ko, yung polo pa lang na yung debutonis, di ba? Yung isa lang yung nakalaylay, tas yung isa nakatapin. Gagi bro, sabi ko, pang Manila style to ah. Sabi ko, paano yun? Pero hindi na ako marunong. Kasi iba na ngayon sa ngayon. Iba na yung... Pero okay nga ngayon eh. Yun, Kuya Kim. Isod mo nga, brother. Diba? Di ba? Province life. Yung parang ano. Bagay pa dito. Oo. Ay, Oo. alam mo yan? Oo, tignan mo. Ganyan ka na lang, bro. Matanglawi. Dapat. Ano sasabi ni Kuya Kim? Hindi ko na alam. Ayun ba yun? Wala. Ay, hindi. May sinasabi siya. Basta, yun, before tayo mag-Manila, pre, magtingin tayo ng outfit na isusot natin. Ay, Actually, pre, wag na muna yung hoodie pala. Kasi kung hoodie, yun yung isusot natin dun. Kailangan yung Manila out, yung Decente. Decent. kumbaga yung konyo outfit, eh. Tapos yung mga salita natin. Sa totoo. Ano yung salita ng konyo? Ay, ganito kasi yung pare. Like, pero ito yung ano yung naril to kasi ako ng jowa ko eh. Sabi niya, yung ano kasi yung pormahan mo pang province. Muna nakikita niya sa akin yung bakit ganyan Hindi yung mga kasi dito suot naman mo. kasi. Pwede naman kasi Kasi anong parang, isuot mo dito eh. dito, pag nandito ka. Pero kasi, lang oh. pero kasi brother, ganito kasi yan. Yung makikita mo naman sa Manila eh, pag naka-outfit ka ng, kahit naka-short lang sila, makikita mo na parang ano pa din, decent. Like high-end. Oo, bro. Parang, yun din pala yung isa na naano ko, Kahit bro. tayo din naman, pre. Yung, Mukha din naman tayong ano eh. oo, Kung mukha. titignan mo naman pero- tayo kung makikita mo. Pero, Hindi naman tayo, ayaw ko magsabing cheap. parang yung ano kasi, parang yung, Okay naman tayo, pre eh. yung mga ano kasi, yung dating nila doon, parang may accessories pa sila na, Shark May nga dala-dala. Shark nga ng brand ng ano mo, pre. Shark. Ah, Shark. ano yun? Shark. What do you mean? Shark. Pating. Patingin. Konyo yun, pre. Ito, carps ba? Carbs? Ano yun? Carps, carpet, or rug, R-U-G? Carbs. Ako, pre. Ano? Bornog. Bornog. na. Ano yun? Yung pang-bading yun na sulog. Bading. Alam Hindi, ni Minnie basta- Mouse yun. Gusto kong punta ng MNLA sa Manila. Sa first day pa lang, punta ng MNLA. Bili ako ng mga 3 pairs siguro ng Damn. 3 pairs. Tapos, yun yung isusot ko for, sa mga vlogs. Ayun yung yung Bonifacio High Street natin, yung Oh. yung habang naglalakad tayo, yun yung suot mo. Tapos papapicture sa'yo. Ay, Tapos bili akala ko rin si ako ng Bugoy na pre. Koy. Bili rin ako. Ay, ganito may gagawin tayo, pre. Kasi tayo yung Ano kung Main- magpapapicture tayo ako yung sa'yo? hindi Sir. authentic tayo, pre. Picture. Tayo yung main guys dito sa Unite Podcast, di ba? Kasi tayo Mm. lagi lang Gusto ko ng montage kada simula ng podcast natin, yung intro montage natin. Naglalakad ganito, naglalakad na nasa magandang city tayo, yung background maganda. Kunyari, maglalakad muna ako.
kumbaga parang montage siya. Oo. And may music. Nakakita ko na. Oo. Napipicture out ko Like na. before mag-start tong podcast, yun muna yung mag-show. Tapos ano yung Unite Podcast. Parang umislow mo, no? Dun. Bahala na si editor kung No. paano yun. And then magkakaroon din ako ng intro na sarili ko for the YouTube naman. Pwede, So, brother. kailangan maganda yung damit natin no na presentable. Kaya nga order muna ako sa Shein bago tayo pumunta dun eh. Uy, wait. Kahit, Sige. ay bawal ba yun? Pwede. Ako din, Oh, dapat. wait, sabi kung niya. ano, kung mag-order. Kasi na-realize ko wala na tayo sa topic. Kwentuhan na lang. Uy, okay lang. Okay lang. Ako muna pala. Oo nga pala, si nurse muna. So- Wait lang, may dadagdag pala ako. Sige. So, kanina hindi ko kasi nasabi yung overview ko ng yung about sa negativity. So, para sa akin, ang gusto ko lang, ang definition ko nun is, yung wag kang madadown sa kung ano yung nakikita mo sa iba. Be like them. So, if you want, ang definition ko din, wag niyong sabihin, don't chase your dreams. Let your dreams chase you. Oy. Di ba, brother? Ang deep. May nagsabi nun sa akin eh, pero yun, hindi ko na matandaan yung pangalan, pero yun. Sino sabi nun? Hindi ko alam. Basta may nagsabi. Basta may nagsabi. Ayun. Ay, si Lodi. Oh, yun, si Lodi. Shoutout sa'yo, Lodi. Emil na tayo. Habang nainom. Di joke lang. So, So, yun si Mark na. Sige, anong na nga ulit yung tanong? Tanong? Ano, yung, kumbaga, sige, ulitin ko. Ano, pag may negative thoughts ka, like about Or scared. anything, or Scared yata, scared diba? ka, How to paano mo, ano bang mga ginagawa Overcome mo? or O, paano mo to ma-overcome yun? Or, Conquer. paano mo ma-conquer? Negative thoughts or Negative scared? thoughts, same na rin yun eh. Sige, Scared, sige. Sige. nadadown, ganun. How to conquer. Sige. Sa akin naman, simple lang naman sa akin. Iksihan ko lang, no. Sa akin naman, in terms of specifically scared, kapag wala kang knowledge, pag wala ka kasing knowledge, natatakot kang gawin yung gusto mo. Oo nga, no? Way back, nag-start ako ng agency. Hindi pa naman agency, as a video editor, nung tinuturukan ako ni Shai. Naalala ko na may tinuturo siya sa akin, pero hindi ko alam gawin. So, ang nangyayari, nadadown ako. Kasi wala akong knowledge doon sa part na yun. So, parang, in a way na hindi na ako motivated sa ginagawa ko kasi wala akong knowledge. Dumating sa point na like, kailangan ko to, pinotivate ko sarili ko. And then, nag-try ako din na manood ng YouTube, nag-try din ako enroll ng course sa Adobe Premiere Pro ba yan. And then, nagkaroon ako ng idea. Nung nagkaroon na ako ng idea, nagkaroon na ako ng learnings, dun na wala yung takot ko. Di ba nagulat ka in like 3 weeks, nagkaroon na ako ng client? Oo. So, yan. Sa akin, yun ang definition ko ng scared. Yun ba yung client mo ngayon na ano? Wala na. Ay, hindi. Yung client mo na ano? Hindi. Yung isa. Yun yung unang client ko kasi, taga Poland. Yun. Tama. Yung nag-interview ka pa sa kotse ka pa nun ata. Something, sama parang ganun. Poland siya. Tapos, bro. Papunta tayo kila Miss, yung teacher nating na namatay. So, yun, ang definition ko. Kapag wala kang learnings, wala kang idea, hindi mo alam yung ginagawa mo, dun papasok na natatakot ka. So ang end up is, hindi mo na siya gagawin. Yun lang naman sa akin. Tama. Actually, hindi ko na-realize yung ganyan. Oo nga, no? Pag takot ka, dun ka magiging... Kasi kunyari, pre, pumunta ka sa isang Something ganun. place na nagrarambulan yung mga tao, kunyari lang to suntukan talaga. Pero ikaw, hindi mo alam, wala kang skill sa fighting. Syempre, wala kang knowledge sa fighting. Kakabahan ka, yung madadown ka, uy, baka may something na mangyari dito. Versus, magaling kang fighter, regardless of
kung anong height mo man or alam mo naman makipaglaban, meron kang confidence at hindi ka matatakot. Yes. Oo nga, ganun nga. Analogy nga. So, I think ang maging game plan niyan, since walang knowledge ka sa isang bagay, mag-acquire ka na lang ng knowledge. Parang kumbaga, isolve mo yung problem na, kunyari, yun nga yung example ko, hindi mo alam makipaglaban doon, nasa isang rambulan ka. And ayaw mo na ulit maranasan yun sa next time na if ever maka-experience ka ng ganung situation. Ang magiging solution mo doon, mag-enroll ka sa isang fighting class. So I think oo nga no, hindi ko actually na-realize yung ganun pre na the reason why na natatakot ka pala or nada-down, hindi lang dahil yun nga hindi mo alam yung ginagawa mo. I mean, ganun din pala yung sa akin dati. Hindi ko lang na-identify yung main cause, which is yung kulang ka nga sa knowledge. So, yung time pala na yun na pumunta ako dun sa Honda and everything is, yun nga pala, wala pala ako knowledge, kaya ako natatakot. Kaya pala nadadown ako kasi hindi ko pa alam lahat, kaya hindi ako makakuha ng clients nun. So, ang game plan ko nun, nag-action lang ako nung after nun. Yes. So, yun. Great. Ayos. Yun lang naman sa akin. Hindi, additional ko na lang pala. Nung time na nawala ako sa video editing, recent na ako bumalik, di ba? Yun yung time na nagtatanong ako paano bumalik. Kasi hindi ko na rin alam yung gagawin. Kasi more on AI na. And then, nung umalis ako, is organic content pa. Oh. So, naalala mo, di ba? Nagtatanong ako. Nag-chat siya. Hindi ko alam talaga gagawin. As in, hindi ko alam kung paano simulan, yung portfolio ko, organic content pa, wala pang AI. So, umabot din ako ng 2 weeks na hindi ko siya ginawa kasi wala akong idea. Wala akong knowledge. Buti na lang, pre, nagsama tayong tatlo nito. Ito rin, magi-start na rin. Hindi nyo pa alam sa isa't isa na nasa loob kayo ng community. Hindi ko sinabi talaga, pre. Actually, hindi. Nakita na ko na lang na naka-video cam ka. Hindi ko alam na... Hindi ko talaga sinabi. Nung nag-on cam ka lang, doon niya nalaman. Wala talaga akong balak sabihin, pre. Ang gusto ko kasi, pre, magka-resulta yung kayong dalawa tapos magugulat na lang kayo ng Yun yung talaga. Kaso, na-discover nyo yung doon eh. Darzu! Sabi ko parang kilala ko yung boses nung umpisa. Tapos yun, nakakam ka na. Yun nga, pre, nagtanong kasi siya, nag-chat siya nun. Kasi umalis siya ng may mga, may errand siya kasing ginawa. Siyempre yung sa school and yung sa may isa pa siyang work. Yeah. Kaya siya nag-stop. Ngayon, nung babalik na siya, iba na yung market ng editing. Iba na yung, yung flow. nag-evolve na Nag-evolve. to AI. That is why naging confused siya, which is right now, yun, need more, na lang, tulungan na lang. So, dadagdag ko lang ulit. Kasi ako pala dati, no, yung parang risk taker pala yung nag-risk talaga ako na gawin to eh. Kasi, ganun, ewan ko, nasa dugo namin talaga yun. Risk takers talaga kami. So, kung may mga bagay na kailangan talaga ng risk, gawin mo. Kung nag-risk ka, pagplanuhin, yun nga, sabi mo, dapat pagplanuhin mo. Dapat alam mo kung anong pwedeng mangyari, mga ups and downs nung gagawin mo. Calculated. So, calculated risk. So, dapat maging ganun ka pala. So, yun, gaya nun, 9 to jobs ako, nasa call center ako before, and then, share, nakita ko, like, yung mga videos niya na, parang bago na yung mga share nito So, doon ako parang parang naliwanagan kasi ako na, parang tumatak lang sa isip ko na biglaan na, bro, parang dito na yung papasukin ko. Sabi ko. So, may use pala yung content ko. Imagine, di ako nagko-content, pre. Oo. Migs. Diba? Dahil sa video mo na yung about sa online jobs. Nabuo yung community. Keme daw. Di ba nag-podcast kayo sa Baguio? Doon lumilitaw. Doon, di ba, actually, parang doon ka nag-start. Parang yun din, yung nag-start ka ng mga videos mo na gano'n. Doon ko na Tapos kasi yung mga una, solo lang ako, gano'n. Nung nakita nyo na may nakakausap talaga na iba. Consistent ka na. Consistent ka na, bro. Like, everyday may videos ka eh. Tapos, di ba, si Mix nga daw, nakita daw yung parang yung mo,
yung structure mo na ginagawa kaya kanya na-reach out. Walang experience sa Walang editing experience yun. Kaya nung, actually, Aray ko po! Ipti. Ay, joke lang. Tawag dito, tapos, di ba nasa call center ako nun? Parang, ang hirap kasi rin sa akin. So, parang, good timing yung pasok nung mga contents ni Shai. Kasi, nung time na yun, nasa Manila ako, away from my family. I have a daughter na baby pa lang. So, habang lumalaki siya, wala akong time na makasama siya sa paglaki niya. Oo. Kaya sabi ko, dapat makahanap ako ng pwede kong gawin na makakasama ko yung family ko while kumikita. So, biglang, yun, bro. Biglang sa TikTok, lumabas to ay. Sabi niya, nag-hire ako mag-aano ako ng 10 na isasama ko sa bootcamp. Dahil dun, bro, dun na nag-start. Sabi ko, I think ito na yung time na i-reach out ko si Shai. Tapos dun na nagsimula nun. Pre, before mangyari yun, punta si Allen dun sa Manila, di ba? Oh, yeah, bro. Nagkita kayo, di ba? Oo, nagkita kami. Ngayon, sabi sa akin ni Allen pag uwi niya, pre, nagbago na si AC Lassie. Yeah. Iba na yung niya. Iba na siyang hindi na siya yung dati. Na? Kasi dati, pre, puro lang tayo kalokohan eh. Oo. Yung aso-aso kasi, hindi ka nagsasalita talaga ng seryoso, pre, dati. No. Sabi ni Allen, nagbago ka. Kasi pre, yun nga, nag-work na rin. Marami na rin nagiging seryoso na yung buhay. Mag-iiba ka na talaga. May family na din. Oo, nag-iba na talaga kami. Kumbaga, para sa akin, new identity na to eh. Wala na yung dating ako. Oh. Actually, yung dating ako, pre, pinatay ko na yun eh. Yung old Shai. na Mahihain yun mahihain na takot lagi na, kumbaga, pag magsasalita lang sa harap, nanginginig na. Or, takot lagi eh. Yung, kumbaga, low confident. Hinahanap ko nga yung panyo mo, pre. Na? Yung, di ba may panyo ka palagi? Pag ngingiti ako, ganun. Tinatago niya yung niya. Sabi ko, kung ipapagpatuloy ko yung ganitong style, ganitong walang, yung takot na makiusap sa mga ibang tao or takot magsalita sa harap, ganito na lang ako, low confidence. Anong opportunity ang lalapit sa akin? Pinatay ko yung old Shirel. Wala na yun. So ito, new identity na to. Wala na. Wala, hindi nyo na, yung dati, wala na yun. Kung kilala nyo ako dati, sa mga old na nakakakilala sa akin dyan, kung kilala nyo ako dati, iba na ngayon. Wala na yun dati. Siguro nga bro, kapag yung mga dati nating kaibigan or mga classmates, pag nakita ka, ibang-iba ka na eh. Oo, bro. Hindi na Shirel. Diyan Wala. na ngayon. Sabi ko na, humingiti ito eh. May something eh. Humingiti eh. Yun yung naisip ko eh. So, Grabe yan. Oo. Pagpatuloy ko na. So, doon na nag-start, sabi niya, umanap ako ng 10. Doon na ako talaga ako, nagkulog ako sa nun, pag uwi ko galing trabaho. Nagkulong ako sa lang nun, sa, bed space pa yun eh. Sabi ko, yung double deck kasi na yun, bro, may harap, may cortina, may curtain ako, sabi ko. umiyak ka dun, pre. Oo, umiyak ako nung mga time ko dun. Siyempre. Grabe, ang hirap din pala nung ganun, bro. Wala ka sa pamilya mo. Syempre. Paano yung iyak mo, pre? Yung, Hindi naman ako naging may tono. Hindi naman ganyan. paano mag... Yung parang, Alger, pre. Ay, ganyan? hindi naman ako. Gagi. Hindi, So, pre. I think yun na lang, guys. Tapos na to podcast na to. Uy, pre, stop ko na. Okay na yun eh. Okay na yun. I-play mo na, bro. Okay na yun, pre. Ano mo na. Goods Okay na na. yung goods na. Tapos na yung podcast. Thank you, guys. Tama mentality. All mentality. Mentality. Yun. Cheers. Wala Sige. na ako naman. Tubig. Pre, yung iyak ulit habang i-off ko yan. Sabi ko naman.